At ngayon, si Blackbeard ba, bayani ba talaga o halimaw? Maraming kwento at komento ang nag-ako siya sa kanyang mga lihim, aksyon, at desisyon na nagpapakita sa kanyang landas. Galaw niya ay may pagitan na hindi natin inaasahan, na maaaring baguhin ang kanyang estilo. Ano nga ba ang tunay na pakay ni Marshall D. Teach? Samahan niyo ko na tuklasin natin ang komplikado at madilim na kwento ni Marshall D. Teach. Sinasabi nila na hindi raw masama si Blackbeard, ang ginagawa niya lang daw ay kakaiba sa mga pangunahing tauhan natin. Maaaring siya daw pala ang bayani na kailangan ng mundong ito, katulad daw ng ama niya. Nako, sana nga totoo yan. Talagang gusto ko ring makita ang kaunting marupok at bahagyang mabuti sa karakter ni Blackbeard. Pero sa totoo lang, mahirap ipagtanggol si Teach bilang isang mabuti sa puntong ito, o kahit bilang isang taong matino. Malamang dahil pinatay niya mismo ang kakru niya na si Tatch, isang tao na pinagkatiwalaan niya at naging kasama sa kanyang pirata na pamilya, at higit pa rito, hindi rin niya inalagaan ang tiwala ni Whitebeard. Pinatay niya si Whitebeard kahit na matagal na siyang inalagaan at pinagkalinga. Bukod sa dalawang ito, marami pang ibang masamang bagay ang kanyang nagawa: manipulasyon, panlilinlang, at paggamit ng kapangyarihan para sa sariling interes, kahit na makasama o makasugat ito sa iba. Sa lahat ng kanyang ginawa, malinaw na may pattern ng kasamaan at kawalan ng konsensya. At sa mga masasamang bagay na nakita natin sa kanya, marami tayong alam tungkol kay Blackbeard, hindi lang sa kanyang kasaysayan, kundi pati sa kanyang personalidad at diskarte, na nagpapakita kung gaano kahirap paniwalaan na siya ay magiging isang mabuting bayani. Sa halip, tila siya ay isang karakter na pinipili ang landas ng kadiliman at ambisyon, kung saan ang kanyang mga aksyon ay halos palaging nagdudulot ng kaguluhan, trahedya, at sakuna sa paligid niya. Kung ikukumpara, tingnan natin si Rox, na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam, naririnig lang natin na masama siya, mula sa mga hindi gaanong mapagkakatiwalaang sources, tulad din ni Sengoku. Parang si Loki nga, sinabi lang sa atin na masama si Loki, pero wala pa tayong nakitang ginagawa niya, at dahil sa nangyari kay Rox, 100% inaasahan kong magiging misunderstood hero rin si Loki. Si Blackbeard naman, aba, iyon ay mahirap. Sa ngayon kasi, nakikita ko si Blackbeard bilang isa pang halimbawa ng demonyo na nilikha ng world government para sa kanilang sarili. Sa kanilang pagdemonyo kay Rox D. Sebek, sa huli ay nilikha mismo ng world government ang halimaw na kanilang kinatatakutan. Sa halip na harapin ng isang ordinaryong tao o pirata, ang kanilang takot at paninibugho ay nagbigay buhay sa isang karakter mula sa Davy Clan, isang nilalang na kumakatawan sa lahat ng kanilang pinakamasamang bangungot. Sa proseso ng kanilang pagmamanipula, pananakot, at pagsasabing masama si Rox, hindi nila namalaya na ang ginawa nilang demonisasyon ay nagbunga ng isang tunay na banta. Ang halimaw na ito, na ngayon ay kilala bilang Blackbeard, ay lumitaw hindi lamang bilang isang individual na mapanganib, kundi bilang simbolo ng pinakamadilim na bahagi ng kanilang sariling sistema at takot, isang produkto ng kanilang sariling paranoia at pagnanais na kontrolin ang mundo. Ngunit may isang mahalagang bahagi na kulang: sino ang magiging mentor ni Blackbeard? Maraming karakter sa One Piece ang nakalampas sa ganitong intersection ng trahedya. Halimbawa, si Nico Robin, madaling naging demonyo tulad ng sinasabi ng world government, at nakikita rin natin ito sa madidilim na timeline sketches ni Oda. Pero nagkaroon siya ng swerte na makilala si Jaguar D. Saul, na nagpatatag sa kanya sa positibong paraan. Sa puntong ito, 38 taon na ang nakalipas, may potensyal si Marshall D. Teach na maging katulad ni na Luffy o Roger, ngunit may isang hindi pa alam na pangyayari na nagtutulak sa kanya sa pagtaliwas. Dati pa, si Ares ay palaging nagluluto ng masasarap na cherry pies para kay Teach noong bata pa siya, at siguro, iyon mismo ang sagot, hindi ba? Baka kaya gano'n na lang ang pagkahilig ni Teach sa cherry pie, hindi lang dahil masarap ito, kundi dahil may importanteng dahilan sa likod nito. Maaaring ang cherry pie ay isa sa mga tanging alaala niya mula sa panahon na masaya pa siya, o mula sa isang taong mahalaga sa kanya, tulad ng nanay niyang si Ares. Naalala nyo, nung makita natin siya sa Jaya, na masayang kumakain ng cherry pie kasama si Luffy, hindi lang ito basta pagkain, kundi isa itong simbolo ng nakaraan niya, isang piraso ng kanyang pagkatao na nag-uugnay sa kung sino siya noon, bago siya tuluyang naging pirata at naging Teach na kilala natin ngayon. Kung ang pagmamahal ni Blackbeard sa cherry pies ay dahil dati itong niluluto ng kanyang ina para sa kanya, aba, nakakalungkot pero nakakatuwa sa isang kaibig-ibig na paraan. At iyon na marahil ang klase ng bagay na maaaring magbukas ng kaunting posibilidad ng pagbabago niya, pero hindi ko pa rin sinasabi na tuluyang magbago si Blackbeard sa puntong ito, pero maaaring magdulot ito na gumawa siya ng isang mahalagang aksyon na magtitiyak ng bagong simula at magpayanig sa mundo dahil sa natitirang pagmamahal niya sa kanyang ina. Ang paggamit ni Blackbeard sa katawan ni Saturn para tulungan siyang sakupin ang world government ay tiyak na magiging nakakatuwa, lalo na kung titignan natin na si Saturn sa pamamagitan ni Imo ay malamang na responsable sa pagkamatay ni Rox.
Ito ay tumutukoy sa Kabanata 1107 kung saan ginaya ni Catherine Devon si Saint Saturn sa anyong gagamba dahil mayroon siyang mythical devil fruit na nagpapahintulot sa kanya na mag-anyong tulad ng sino mang nahawakan niya. Mukhang gagamitin ng mga pirata ni Blackbeard ang anyo ni Saturn sa hinaharap o marahil ginagawa na nila ito habang nagsasalita tayo. Maaaring nakalimutan mo ito dahil nangyari yata ito noong Hunyo pero kasalukuyang nasusunog at inaatake ang Merijoa. Hindi natin alam kung sino ang salarin pero ang mga pirata ni Blackbeard ay isa sa mga pangunahing hinala. Bagamat gusto kong linawin, hindi plano ni Blackbeard na makuha ang anyo ni Saturn. Nakakatuwa rin na si Imo ay ginamit ang katawan ni Saturn para patayin ang ama ni Blackbeard at ngayon gagamitin ni Blackbeard ang katawan ni Saturn para gumawa ng malupit na paghihiganti laban kay Imo. Parang may tula ng panahon dito, isang rhyme sa loob ng oras. Noong isang taon, ang ideya na maging unwilling allies sina Luffy at Blackbeard ay tila katawa-tawa, lalo na dahil sa pagkamatay ni Ace. Ngayon, napapaisip ako kung ano ang plano ni Oda sa mga pinakabagong reveal. Sa totoo lang, palaging parang hindi sinasadyang naging allies ang dalawa, walang sino man sa kanila, ni Luffy, ni Blackbeard, ang nasa kalagayan nila ngayon kung wala ang aksyon ng isa't isa. Masakit ito para kay Luffy, pero totoo. At inaasahan kong magpapatuloy ang galwa na ito hanggang sa simula ng bagong mundo, dahil hindi mo mararanasan ang liwanag kung hindi mo muna mararanasan ang matinding kadiliman. Gusto ko lang ibahagi ang pakiramdam ko sa 5 Elders, lahat ng gumagamit ng Emo Regeneration, parang hindi ako natatakot sa kanila bilang isang mga kalaban. Magagaling ang mga karakter na ito, pero hindi ko nararamdaman ang sobrang takot o pangamba sa kanila dahil mukhang mahina sila kumpara sa iba. Hindi ako doktor, pero ide-diagnose ko na lang kayo, may sintomas kayo ng problema sa regeneration. Ang problema kasi, para maipakita nila ang kanilang kakayahan ng regeneration, kailangan muna nilang masugatan. Halimbawa, sa Kabanata 1162, nakita natin si Fig Arland Garling na, hati ang ulo niya at dahan-daang nagbabalik sa dati, at ang ganda ng effect na yon, talagang magandang pagpapakita ng regeneration ability, na halos nakakatakot ang dating. At ang regeneration, pinakamaganda lang talagang tingnan kapag para sa mga fatal injuries, kung saan halatang nakakabalik muli sa buhay ang tao matapos ang malubhang pinsala. Ngunit sa praktikal na pananaw, nagkakaroon ng kamalayan na ang mga tauhang may regeneration ay mas mahina o hindi gaanong may kakayahan kumpara sa mga wala nito. Bakit kaya? Dahil ang mga tauhang may regeneration ay paulit-ulit na nakakaranas ng malubhang pinsala madalas, paulit-ulit nilang nararanasan ang sugat, kaya kahit gaano sila kahusay, nagmumukha silang hindi gaanong mahusay o magaling sa mata ng viewers. Samantala, hindi mo ito makikita ni na Roger o Rayleigh na nagkakaroon ng ganitong problemang pisikal, hindi nila kailangang mag-regenerate dahil napakahusay nila sa mastery ng kanilang katawan, hockey, at kakayahan. Dahil dito, mas mataas ang tingin natin sa kanila, hindi lang dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa consistency at competence sa pakikipaglaban at sa buhay. Sa madaling sabi, ang regeneration ay parang may magandang dulot o masamang dulot, nakakapagbigay ito ng drama at visually impressive na eksena, ngunit sa parehong oras, pwede itong magpahina ng pagkakakilanlan sa tauhan. Ito rin ay nagbibigay ng kakaibang tension sa storytelling. Ang mga karakter na walang regeneration ay mas mukhang bayani o matapang, habang ang may regeneration ay nagiging mahina sa pananaw ng manunood dahil nagbibigay ito ng mas detalye na pagtingin sa lakas at kahinaan ng mga karakter. Kung ako ay may ganitong kapangyarihan tulad ng regeneration, magiging mas kampante rin ako sa bawat laban at aksyon. Alam ko na kahit maputol ang ulo ko o malubhang masaktan, babalik ako sa dati, walang permanenteng masamang mangyayari sa akin. Sa ganitong kalagayan, natural lang na ang mga tauhang may regeneration ay mas kampante o minsan medyo kulang sa pagiging maingat dahil palagi nilang alam na may safety net ang kanilang katawan. Ngunit may kaakibat itong problema, ang ganitong kapabayaan ay kadalasang hindi nakakagawa ng nakakatakot na antagonists. Ang mga tauhang ganito, kahit malakas, ay nagmumukhang mas madaling mabasa o hindi ganap na banta sa mata ng manonood dahil hindi nila nararamdaman ang tunay na panganib. Kaya kailangan ng karagdagang factor para gawing talagang nakakatakot ang isang karakter. Halimbawa na lang si Big Mom, kulang din siya sa ingat sa laban, ngunit hindi ito simpleng kahinaan, ito ay dahil sa kanyang isip na parang bata, impulsive at madaling maapektuhan ng damdamin. Ang ganitong kombinasyon ng supernatural powers at mental na kahinaan ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang presensya sa kwento, pero dahil wala siyang regeneration at nag-iingat sa mga sugat, kaya bagay sa kanya ang pagiging malakas sa paningin, at ito rin ang nagiging dahilan kung bakit siya ay tunay na nakakatakot sa kanyang mga kalaban.
Sa madaling sabi, ang regeneration ay parehong blessing at curse, nagbibigay ito ng advantage, pero pwede rin itong magpahina sa narrative tension kung wala ang tamang balance ng character traits. Ang tunay na antagonist ay madalas ang mga may kapangyarihan at imperfection sa parehong aspeto, na nagbibigay sa kanila ng depth at realism sa kwento. Ngunit sa mga karakter na ipinapakita na mas mentally competent tulad ng Holy Knights at All-Stars, ang regeneration effect ay nagiging dahilan para mukhang mahina sila. At sa tingin ko, ang regeneration ability ay isang curse na ipinataw ni Oda sa kanyang sarili, maraming trabaho para muling gawing nakakatakot ang mga ito. At bumalik tayo kay Blackbeard, kaya sa tingin ko, exciting siyang antagonist, kahit gumagamit siya ng Logia Fruit, hindi ito nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-regenerate tulad ng iba na Logia, kaya malamang, hindi niya mararanasan ang problemang ito. Ako lang ba ang nakaramdam na parang sobrang haba ng flashback na ito? Parang ang tagal na mula nang lumabas sina Loki at Harold, at malayo pa ang lalakbayin nila. Ang pacing ng kwento ay nagbibigay diin sa detalyadong world building at character development, kaya kahit mabagal, puno ito ng mahalagang impormasyon at context. Marami na rin ang nagsasabi sa comments na ito ang pinakamahabang flashback sa One Piece, at naiintindihan ko ang kanilang pananaw. Ang dami ng eksena, dialogue, at foreshadowing na nakapaloob sa bawat kabanata ay parang walang katapusan. Para maikumpara, ang flashback ni Kozuki Oden ay umabot lamang sa mga 15 chapters, at kahit ganoon, malinaw ang impact sa kwento. Sa kasalukuyang flashback, mas marami pang subplot, mas maraming character interactions, at mas detalyado ang world building, kaya nararamdaman natin ang lawak at lalim ng timeline. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang pusta at gaano kahalaga ang bawat aksyon at desisyon ng mga tauhan, lalo na sa mga pivotal characters tulad nina Loki at Harold. Mula kabanata 960 hanggang 974 ang flashback ni Oden, samantalang ang kasalukuyang flashback na ito ay nasa 10 chapters pa lang, pero marahil pakiramdam mo ay mas matagal na. Noon sa panahon ng Oden flashback, hindi gaanong maraming break sa pagitan ng mga kabanata, kaya pakiramdam natin mas mabilis ang daloy. Pero para maging pinakamahabang flashback sa One Piece, kailangan nating maabot ang kabanata 1168. Kung makarating tayo doon at tuloy pa rin ang mga black pages, magiging bagong flashback king ito. Sa kasalukuyang schedule ng publikasyon, ang kabanata 1168 ay lalabas sa Disyembre, at magiging pangalawa sa huling chapter ngayong taon. Posible ring maging huling chapter kung may ibang hindi inaasahang pahinga, at pwede rin itong ma-delay hanggang 2026 kung may higit sa isang break. Sa puntong ito, masasabi kong malamang naguguguli natin ang natitirang bahagi ng taon sa Elbaf flashback. Oo, matatapos na ang God Valley flashback, pero kailangan pa nating talakayin ang lahat ng nangyari sa Elbaf. Habang gustong-gusto ko ang backstory na ito, pakiramdam ko labis na ito sa posisyon nito sa kwento. Mas gusto ko sana kung inilagay ito sa simula o sa dulo ng Elbaf arc. Tandaan, nagsisimula pa lang ang malaking laban bago tayo na-trap sa flashback na ito, kaya naiintindihan ko kung bakit ganoon ang pakiramdam mo noon sa Enies Lobby. Ganon din ang naramdaman ko noong nagkaharap ang Straw Hats at CP9, bago magsimula ang mga laban ni Zoro, biglang lumabas ang backstory ni Robin. Traditionally, ang flashback sa One Piece ay 4 hanggang 6 na chapters lang, kaya ang biglang 10 hanggang 15 chapters sa Elbaf ay medyo nakakairita sa mga talagang invested sa kwento. Kapag lumabas na tayo sa flashback, mga 6 na buwan na ang nakalipas mula huling nakita natin ang mundo ng Elbaf. Mahaba ang panahon na yon, kaya naiintindihan ko ang frustration ng mga viewers. Ang Vivre Card Databook ay nagkamali ulit. Sabi nito, si Katakuri ay kumain ng Devil Fruit 43 taon na ang nakalipas, pero nangyari ang God Valley 38 taon na ang nakalipas. Mali yun, isa na namang plot hole. Sinasabi rin na kumain si Katakuri ng Devil Fruit sa edad na 5, pero sinubukan ni Big Mom kunin ng Devil Fruit ni Kaido para kay Katakuri sa God Valley noong siya ay 10. So mali ito, pero hindi ganap na kasalanan ni Oda. Ang mga maliit na ito ay hindi gawa-gawa lang, bahagi ito ng purpose ng Vivre Card Databook bilang living databook na patuloy na ina-update. Halimbawa, si Caesar Clown dati ay 40 years old sa Vivre Card, pero dahil ipinakilala ni Oda si Mads, nadagdagan siya ng 15 taon para maging tama ang timeline. Ngayon, 55 years old na siya, halos kasing dami nang nawala sa buhay ni Momonosuke para lang sa pagkasunod-sunod. At isa pang bagay, hindi ba dapat pag-usapan natin si Whitebeard na nakaharap ang God's Eye at posibleng si Imo, tapos taon ang lumipas bago subukang iligtas si Ace? Crazy kung iisipin. Sa pagkakakita natin sa Holy Knights, hindi siguro malaking concern sila, pero hindi pwede lumabas si Imo sa Marineford dahil mare-reveal niya ang sarili sa mundo.
Kung nagbago ang sitwasyon at nanalo sana ang Whitebeard Pirates, maaaring kailangang pumasok si Imo o ang Elder Stars, pero kahit lumabas si Imo, ano ang magbabago? Hindi titigil si Whitebeard sa pagligtas kay Ace, at sa panahong iyon, naniwala si Whitebeard na si Ace ang magmamana sa will ni Roger. Hindi niya nakita ang kamatayan ni Ace bilang posibleng mangyari. Ngunit alam niya na may papel ang sariling kamatayan sa pagliligtas sa anak niya, ang magiging tagapagdala ng Dawn of the World. Paano kung para sa God Valley flashback, adapt ito ng Toei bilang isang movie? Sa ganitong paraan, magiging canon ito at talagang mapapanood ng mga tao. Sa totoo lang, sa film Red, iyon ang isang bagay na gustong panoorin ng publiko, lalo na sa pera na pinag-usapan. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit hindi magkakaroon ng God Valley film ay dahil wala sa movie si Luffy at ang Straw Hats. Para sa mga fans na nag-uusap lang tungkol sa fictional pirate sa internet, hindi ito malaking bagay. Mga karakter tulad ni Rox at Roger ay kasing selling point. Bukod pa rito, mahirap gumawa ng God Valley movie dahil mawawala ang material para sa anime. Mas pinahirap nito ang trabaho ng anime team na maglabas ng episode bawat linggo. Kung aalisin ang 15 chapters para sa movie, mawawala ang 6 na buwan na worth ng material para sa anime, kasi hindi naka-seasonal ang One Piece. Para sa akin, tinitest ni Oda ang mga tema ng pagmamahal sa Elbaf, at dahil isa ito sa pinakamalaking dahilan sa God Valley, parang sinasabi nito na ang Void Century flashback ay tungkol din sa pagmamahal. Siguro, ganito rin ang magiging focus ng Void Century, ang kahalagahan ng inherited will at pagpapasa nito sa susunod na henerasyon, at parang magkakaroon din ng elemento ng romance, o sa tingin ko ay ganun ang nangyayari sa pagitan ni Imo at Lily, kahit one-sided man ito o hindi, pero gusto kong malaman, sa comments, ano ang inaasahan nyo na makikita sa Void Century na flashback.